So let us pray po. Father God in heaven, we thank you Lord sa hapon na ito. Maraming salamat Panginoon sa pag-ibig niyo sa amin. Salamat po Panginoon sa pag-iingat niyo sa amin. Sa inyong protection Panginoon. I pray Father God na i-bless niyo po ang bawat isa. At ganoon din Panginoon ang aming company. Mas lalo niyo po kaming i-bless ang aming company, ang Health Wealth International Corporation. Ang aming produkto Panginoon na blessing sa amin, O God. And I pray, Father God, to pour out your anointing, Panginoon, and the wisdom, the knowledge, Panginoon, sa aming next speaker na si Sir Francis Kiko Tamisen, Panginoon. Maraming salamat sa buhay niya, Panginoon. Marami po ang natulungan. Marami, Panginoon, ang mga nabago ang buhay, Panginoon, dahil po sa kanya, Panginoon. Ganon din po sa aming company. Maraming salamat, Panginoon. Bless niyo po ang makikinig, ang bautis sa amin, ganon din ang mga staff sa amin dyan sa main office namin. Thank you for everything, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, wonderful morning. Muli po sa inyo, sa mga nakikinig natin dyan. Welcome sa 3,000 viewers natin. Ano po? So, very excited na po ba ang lahat? Ako po, very excited na kasi nga po, ang aking papakilala sa inyo ay Francisco. So, ang apelido ko ay pangalan niya. So, pareho Ma'am Francisco. Ano po? So, itong aking mentor na ito, kumbaga dito sa Iloilo, ito po yung tumayo na aking mentor, coach, then tatay na rin dito sa Iloilo. So sobrang dami nating natutunan dito kumbaga sa ngayon. Kung ano ko ngayon dahil din po sa tulong ng aking mentor na ito. Ano po? So dito po masasaksihan natin sa Hataw to the Max kung paano po nabago ang buhay niya sa loob po ng I think mga 11 years dito po sa Health Wealth. Ikukwento niya po yung buhay niya. Kung paano yung dating bus driver ay naging multi-millionaires dito sa Health Wealth. At hindi lang po yan, isa po siya sa ating top 1 network builders. Ibig sabihin siya po yung nangunguna ngayon pagdating sa ating national awardee. Di ba po? So, hindi ko na papatagalin. I'm excited at hindi ko na papatagalin yung pagpapakilala sa aking mentor. So, welcome po natin si Coach Francis Kiko Tamisen. So palakpakan po natin. Thank you, Pastor. Thank you. Good morning. Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay ba tayo dyan? So, palakpakan natin si Pastor GR. No? Ako nga pala si Francis, no? Francis Kiko Tamisen dito sa Iloilo. So, ipinto ko lang sa inyo kung paano ako nag-umpisa sa Health Wealth at kung ano naging buhay namin dito noon bago pa kami nag-umpisa. Galing po kami sa sobrang napakahirap na pamilya. So, sabi nga, hindi kasi tayo hindi tayo kasi pwedeng pumili ng ating mga magulang. Kumbaga kung ano yung nakagisna natin, yun na yun, di ba? So, nakagisnan ko po yung sobrang mahirap na pamilya. So, sa bundok kami nakatira dati, ang hanap buhay namin, pagsasaka, no? Tapos kung wala namang pagsasaka, minsan nangunguling kami. Ngayon, medyo nagkaisip ako, gusto ko rin mag-aral dati nung araw kasi nga, sabi ko pag nakatapos ako ng pag-aaral, makakatulong sa pamilya. Kaso lang medyo pinagkait yun kasi nga gusto ko mag-aral kaso nga dahil kapos kami financial. So ginawa ko ng trabaho na lang. Hanggang first year high school lang po ang natapos kaya sabi ko pilitin ko mag-aral hindi na kaya. So ginawa ng mga magulang ko dahil ako ang panganay, sabi niya unahin natin yung mga kapatid mo dahil ako may kakayanan ako magtrabaho. Trabaho na lang. So nag-construction muna tapos pag walang construction namamasada ko ng padyak dito sa amin. Kaya nagtagal, sabi ko, mukhang ganun pa din, iikot-ikot lang kami dito. Sabi ng mga kaibigan ko, sa Manila daw may swerte, baka daw doon swertehin, makakita ng magandang trabaho at baka makaunahon. So nagsapalaran ako sa Manila, mga 1990, so medyo matagal na panahon na yon. Wala pa, nasa 1989, pumunta ako ng Manila, nagtrabaho ulit, so napasok ng construction ulit, hanggang naging family driver, hanggang nagiging, yun nga, kung anong mga bagay, mga pwede na pagkikitaan, pinasukan ko. So, paano ba? Yan.
So nangyari, natuto ako magmaneho doon hanggang sa naging taxi driver na mga ilang taon hanggang sa yun nga napasok ako bilang bus driver. Halos mga 15, almost 16 years no na naging bus driver ako sa Manila. So yun ang naging buhay ko doon, yun ang binuhay ko sa pamilya. Sobrang masipag ako noon kasi nakita ko medyo maganda ang kitaan. Nakapag-upa kami ng apartment doon sa Dasmariñas dati. Tapos medyo okay, kaya lang medyo mahaba lang ang trabaho namin, mahaba ang oras kasi nga minsan nagtatrabaho kami ng minsan 16 to 20 hours sa isang araw. So, akala ko naman noon, dahil nga maganda ang kitaan, sabi ko makakaipon ako. Kaso lang naging problema naman, pag grabe pala ang trabaho, minsan hindi kinakaya ng katawan. So, nagiging mahirap kasi nga pag inatake ako ng arthritis ko dati, minsan isang buwan ako hindi makabangon. Ito pang matindi dati, 2006, di ba, dyan kami nakatira. Yung tatayo kasi dahil di ba, sabi nga, doon to kung tama yung sinasabi nila genetics. Ang tatay kasi inatake nung inatake siya nung 2006, ang atake lang at 65 years old namatay siya. Tapos after 6 months, yung kapatid ko naman, 28 years old, inatake din naman, namatay din. So siguro, doon to kung tama. Ako naman, dahil sugapa ako sa pagkain, dahil yung pinalalaban ko dati sa sa pagod at puyat pag namamasada kami, kasi namamasada ako, halos nag-drive ako ng Pasay to Davao eh. So, pinalalaban ko dun sa pagod at puyat, kain. Kaya lang siguro dahil sobra-sobra na sa kain, dahil hindi ko naman alam na masama pala yon, dumating sa punto na pati ako nangiwi din, na mild stroke din ako. So, pagdating sa ganung time, dahil siyempre ako lang kumikita, yung misis ko naman nasa bahay lang, so tinamaan kami ng matindi. Ang masakit pa, bago pa kami noon, 2006 May, dyan din sa tinitira naming apartment sa Manila, yung panganay kong anak inatake ng trangkaso na matindi, tapos parang nahulog sa meningitis. Inabot din namin dalhin sa ospital, pero halos 2 araw na siya doon, binawian din ng buhay. Medyo masakit. Kaya naisip ko noon, sabi ko, pagkakulang ka pala sa kaalaman sa mga ganung bagay, nakakapahamak pala. Hindi na nakakapahamak, nakakamatay pa. So wala akong nagawa noon, nung ako nang tinamaan, wala akong magawa kundi magdasal lang. Sabi ko nga, sana mabigyan pa ako ng pagkakataon na humaba pa yung buhay. So lahat ginawa ko, yung ugat ng tanlad, nilalaga ko ng matindi yun, para sabi ko inumin ko yung iniinom ko after nung malaga, tapos yung balat nung nara, nilalaga ko rin, tapos iniinom ko. Ilaw lang nangyari. Kaya lang sabi ko sinusubukan ko lahat until one day may kaibigan ako, kasamahan kong driver, pumunta sa bahay. Sabi niya, bro, subukan mo tong produkto. Yun nga, yung dala niya, yung green barley. Siyempre ako naman lahat gusto ko masubukan dahil sabi ko gusto ko makarecover. Di ininom ko, nakapitong bote ako, halos araw-araw yung isang bote dahil sabi niya para makatulong. After 7 days, medyo tumuwid-tuwid yung pananalita ko. Bago nakatayo ako doon sa bangko, na bit-bit ko yun. Minsan, nangihiram ako ng wheelchair, yun ang gamit-gamit ko sa amin bago nakatayo ako ron. Yun, nakita ko sobrang nakatulong yung produkto. Tapos tinuloy-tuloy ko yun, dinadalan-dalan niya ako doon, nagbabike siya from San Antonio doon sa may area, papunta doon sa amin sa Paliparan para matiran ako ng product. Hanggang sa naka-recover ako paunti-unti. Di sabi ko, grabe nakatulong yung produkto. Si Mrs. naman, nag-iinom-inom siya ng patakip-takip. Nagulat kami, bigla siya nag-bleeding. So, sabi ko, ba't kaya? So, ginawa namin, nanghiram naman ako ng pira, pina-ultrasound namin, nakita nga may mayumas na 6 cm. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko, wala naman tayong pampaopera, tiis-tiisin mo muna. Tapos yung bote na yun, na halos dinadala sa amin ng kaibigan ko, pinaghahati-hatian namin, pati yung mga anak ko. Yung anak ko dati na linggo-linggo inatake, halos hindi na siya inaatake nung asthma. 3 sila, puro asthmatic yun eh. Tapos si Mrs. naman, nagtuloy-tuloy mga 1 month siya nagbe-bleed. After 1 month, nagtaka kami, hindi na natigil, tumigil na yung bleeding niya. So sabi ko, ano kaya? Di ginawa namin, pina-ultrasound namin ulit. Wala nang may nakita, wala nang nakitang mayoma doon. So sabi ko, sobrang nakatulong yung produkto sa amin. So ang ginawa ko naman, sabi ko, sige, tuloy-tuloy natin ang inom. Ngayon, itong kaibigan ko,
Ginawa niya, sabi niya, bro, attend ka ng training. Mayroong training dati diyan sa sa Dasma, sa KFC yata, parang gano'n, or Chowking, sa bayan. Si Ma'am Jo pang speaker noon. Di, ako naman sa Prada, wala naman kami problema. Kaya lang sabi niya sa akin, bro, gawin mo negosyo. Halos 2 months siya pabalik-balik sa bahay para imbitahin ako. Kaya lang sabi ko, bro, sayang kasi yung araw na hindi ako makapagtrabaho. Naglalako-lako ako ng mga basahan dati noon eh. Tapos nagbibinta-binta ako ng mineral water para sabi ko pang dagdag kasi nga hindi pa ako makapagtrabaho sa bus. Ngayon ang ginawa niya, sabi bro, attend ka. Halos 2 months na pabalik-balik sa bahay until one day, sabi niya bro, attend ka kasi may libreng merinda doon. So ako naman naisip ko, sayang din, isang kainan din to ah. So sumama ako ngayon. Nung nandun na ako ngayon, i-discuss yung product, wala naman problema sa product kasi bilib naman ako doon. Pinakita yung marketing plan. Sobrang laki ng kitaan. Sabi ko, sobrang laki ng kitaan dito ah. Yung una, pinagdadahan ko kasi sabi ko, baka lokohan kasi nga malaki eh. Dahil sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita yung ganun kitaan, yung sobrang laki. Sabi ko, baka budol-budol to. Kaya nag-isip din naman ako, sabi kong ito lokohan, wala naman sila makukuha na sa akin dahil nga baona ako sa utang, tapos halos na lang kami makain, umaga, tanghali, gabi, halos noodles na lang eh. Yung mga anak ko, pinagtsatsagaan na nga yung mantika at saka yung toyo, pinaghalo yun para may makain. Di, wala lang, umuwi ako. After a week ulit, nag-text, sabi nila, attend daw ng training. Training ulit, may seminar. Naisip ko naman, sabi ko, baka totoo. So, umattend ako ulit, hindi na ako nagpa-invite doon sa kasama ko na mismo kung saan pumunta. Sabi ko, baka kasi, sayang din, baka totoo to eh. Pagdating doon, inulit lang din naman, ganun din, pinaliwanag yung product, pinaliwanag yung marketing plan, the same situation. So sabi doon nung nagpe-present ng marketing plan, kumikita daw siya ng 100,000, tapos 2010, January, hindi ko makalimutan yun. Sabi ko, sobrang laki nito, 100,000 isang buwan. Nung time na yun, 2010. So ginawa ko, after nung training, inabangan ko sa baba. Sabi ko, sir, paano ka kumita ng 100,000 dito sa Healthwell na isang buwan? So sagot naman sa akin, sabi niya, bro, di ba, ang product mo at saka yung product ko isa. Sabi ko, tama, green barley din naman ang product ko eh. Sa kanya din naman, green barley. Tapos, yung system na ginagamit niya, ganoon din, A at saka B din. Bago yung ang kumpanya namin, isa. Pareho kaming Healthwell. Ang sabi niya, kung ano daw ang proseso na ginawa niya, at gagawin ko din, darating ang araw, mag-100,000 din ako. Grabe, hindi ako makatulog. Sabi ko, parang pareho lang din kami galing sa wala, tapos nakayanan niya. So, uwi ako sa bahay. Pag uwi ko, sabi ko sa asawa ko, aasinso na tayo. Excited na excited ako. Sabi ko sa asawa ko, sabi niya, teka lang muna, relax ka muna, relax. Di, sabi niya, bakit? Sabi ko, ang ganda pala ng negosyo sa Healthwell, dito sa Green Barley na to. Sabi ko gano'n. Sabi niya, bakit? Sabi ko, pwede tayong yumaman dito. Sabi ko sa kanya. Sabi, teka muna, relax ka muna, relax. Di-relax muna. Pinagkape niya ako. Tapos, ang ginawa ko naman, nung time na yon, gabi, nag-compute ako, kinumpute ko yung marketing plan na yon. Tinitingnan ko yung A at saka B, tapos kung anong kaya kong gawin, kung magagawa ko ba ito, hindi. Kasi sinabi niya, magbubuo doon ng tao, ganito galing, share ang product. Sabi ko, kaya ko to kasi dati, nagawa ko ang trabaho ko dati na sobrang mahirap yun eh. Di, kinabukasan mga 2 AM, natapos ko, na-compute ko, sabi ko, pwede talaga. Di, kinausap ko ang asawa ko, nag-usap kami, sabi ko sa kanya, i-full time ko to. I-full time ko tong pag-health work, green barley nga. Sabi niya, kaya mo. Sabi ko, kaya to. Kaya lang, baka 6 months to 1 year tayong gugutom-gutomin. Di, sagot naman ang asawa ko. Sabi niya, matagal naman tayong ginugutom na. Diba? Sabi ko, sige, todo. Diba? So, nag-start ako, ganyan. Ganyan ang itsura namin dati, nag-start. Diba? So, akyat-akyat ako dyan sa Cavite, sa mga kasamahan kong bus driver, naglalako-lako. Sabi ko, akala ko nung una madali. Hindi pala. Ang dami kong nalapitan driver at konduktor ng mga kasamahan ko. May mga bumibili-bili, pa-battle-battle, pero wala talagang sumama sa akin para sabing mag-dealer daw sa Healthwell. So sabi ko, mukhang mahirapan ako rito ah. Di,
ginagawa ko, pagka medyo kapos ako noon, kapos ako sa binta, kunwari, 2 bote lang, sabi ko mukhang wala kang pangkain kinabukasan dito. So ginagawa ko, pagkagaling ng bus doon sa Luton, pagpunta sa Palapala, may garahe kami doon, nagwawalis muna ako doon ng bus, binawalisan ko yung bus para bigyan ako ng konduktor ng 20, minsan 10 piso, pandagdag ko rin naman, sabi ko pandagdag kain namin to. So ngayon, tagal, halos mga ilang buwan, walang nangyari sa akin sa Dasma. Sabi ko, hirap. Hindi pala ganito kadalito. Sabi ko, i-try ko sa Iloilo. Ang problema ko naman, wala akong pamuhunan, mabibitbit na product papuntang Iloilo. So, ang ginawa ko, may mga natitira pa doon, mga bakal-bakal at saka mga yero, mga plastics doon sa amin, yung mga kalakal. Iniipon ko lahat-lahat, pati yung mga lumang kaldero namin, mga sirang mga stoves. Bininta ko, kaso hindi rin umabot. Hindi rin siya umabot doon sa isang bag. Ginawa ko, nanghara ko na ng Bombay. So, dinadagan ko ng konti. Nabuo ko siya. So, binitbit ko yun papuntang Iloilo. That was 2010. 2010 May, no? Mga June 3 ako nag-start dito sa Iloilo. So, pag-start ko naman, hindi rin naging madali kasi dahil bago nga, wala ka pa masyadong ituro na gumagaling doon sa produkto. At hindi rin ako nagma-marketing plan noon dahil wala rin akong resulta, di ba? Kaya lang, hindi ako tumigil, talagang tuloy-tuloy, lakad-lakad. Ang naging service ko lang dati noon, 2 chinilas eh. I don't know kung familiar kayo sa brand na Dragon. Dragon na chinilas, yun yung gamit-gamit ko dati. Ikot-ikot ako, lakad-lakad, barangay-barangay, kasi kahit bike naman ako noon, wala. So, may mga bumibili-bili, painilang buti. Kaya lang hindi rin madali kasi nga kulang ako sa kaalaman kung paano ko i-explain yung produkto. So after mga ilang buwan, ang ginawa ko naman, balik ako ng Manila. Kahit papaano, yung pamasahe naman galing Iloilo papuntang Manila, nakakalibre ako kasi kilala naman ako ng mga driver sa bus kasi namamasada ako dati ng Iloilo, Manila. So yun yung video advantage ko noon dahil nakakalibre ako ng pamasahe. Pagbalik sa Manila, attend naman ako ulit ng training doon, 3 araw, tapos balik ulit ako dito sa Iloilo. So, yun din, hataw. Pero hindi rin naging madali, umabot ng 6 months. Hindi pa rin ako nakaka-recover kasi ang unang-unang chiniki ko lang noon, 500 isang buwan, 500 pesos. So, sabi ko, mukhang tagilid kami. Hanggang sa hindi na kami nakabayad doon sa tinitira naming apartment sa Manila. Di tumawag ang asawa ko, sabi niya, ang kontrata natin, 2 months lang pag hindi nakabayad, alis na tayo. Umabot na kami ng 3 months. Sabi ko sa kanya, huwag na natin antayin na palisin tayo ng may-ari. Although mabait naman yung may-ari noon. Kaya lang nakakaya na kasi lumagpas na kami doon sa pinag-usapan, doon sa pinirma namin. Sabi ko sa misis ko, kung ano yung mapagkinabangang gamit dyan, ibinta mo na, tapos yung medyo maayos pa, ibigay mo doon sa may-ari para pambayad natin doon sa 3 buwan na hindi natin bayaran doon sa apartment. Tapos punta kayo ng Mindanao, uwi muna kayo doon kasi doon kahit kangkong makakain kayo doon sa kanila. So ginawa ng miss ko bit yung 3 bata na yan, maliliit pa. So yun, buti na lang sa bus na sina kanila, pinanggalingan ko rin kumpanya. Siya lang namasahe, yung mga bata at saka yung gamit nila na libre na, pati yung pagkain nila na libre na rin yung driver. So gano'n nangyari. So ako naman, balik ako rito sa Iloilo, dito ako. Todo lang, sige lang, ikot ng ikot hanggang may nasira na ako may diabetes. Umayos yung sugat, gumaling. Sabi ko, okay to hanggang sa may mga nasira na akong may mga cancer. Ngayon, nag-cancer free na. So sabi ko, ang ganda ng produkto. Hanggang sa nagtuloy-tuloy. Alam nyo, medyo mahirap sa sitwasyon namin dati kasi pag naubos yung product ko, saka pala ako magpapadala ng pira dun sa upline ko sa Manila, tapos ipopurchase yung product, tapos papadala na naman sa bus. After 3 days, makukuha ako ulit. Iikot-ikot na naman ako noon. Kasi pinaikot-ikot ko lang dati, isang bag eh. So pag naubos na yon, babalik ko na naman yung pera doon, papadala ko naman, tapos papaikutin ko naman ulit. Medyo mahirap din sa sitwasyon kasi minsan yung commission ko, minsan tag 2 months ko makukuha yon kasi medyo malayo sa amin sa probinsya. Yung nagtuloy, after 1 year, ang una kong ginawa noon, nag-apply muna ako ng motor. Sabi ko, para mas mabilis. Kaso ang problema ko naman pag-apply ko sa motor, yung brand na Rossi na 100 noon, hindi naman ako in-approve kasi daw kulang yung income ko. Buti na lang yung bayaw ko na nagtatrabaho sa isang gasolinahan,
ginamit ko yung pangalan niya, siya yung nag-apply, na-approve siya, so yun muna ginamit-gamit ko. Kaya lang, ang nangyari naman, after 3 months na ginagamit-gamit ko yung motor, hindi ko na nabayaran kasi nga inuuna ko muna yung pamilya ko sa Mindanao dahil wala kang makain. Nahatak ulit. So ginawa ko, nag-apply naman ulit. Yung kapatid ko naman, nag-apply siya na natanggap naman, gamit-gamit ko naman yung motor. So ikot-ikot ako ng ikot-ikot. Naalala ko ng araw, November 2010, napasok ko tong dalawang bata, si Gian. Angkas-angkas ko sa motor. Dati kami magkaangkas sa motor. Minsan inaabot kami ng ulan-init. Grabe. Dati kasi ang ating produkto, nasa ano pa yun, nasa karton, sa box. Pag inaabot ng ulan, minsan nalalaglag sa kalsada. Nangyari sa amin dati nung araw. Sabi ko, grabe pala ang hirap. Akala ko naman noon, dahil sabi ko, maganda ang kita ng laki, hindi pala madali. Ako, wala namang problema sa akin kasi sanay naman ako sa hirap eh. Sanay ako malipasan ng gutom, ulan-init, kaya ko naman, sanay ako sa pagod. Kaso lang pagka yung misis ko nagtitext na wala naman silang makain doon, tapos yung mga anak ko nga, maliliit pa yan eh, 1 taon at saka 2 taon, siyempre ginagatas. So medyo mabigat sa akin na pag narinig ko sa asawa ko, sabi niya, wala naman kami makain. So ginagawa naman niya yung kunwari may bigas, no, kalahating kilo, hinahati-hati niya yon, tapos pag sinaing niya yon, dinadamihan niya na ng tubig. Ang tawag sa amin nun, lunok eh. Tapos yung sobrang tubig noon na yung baga pinakuluan dun sa sinaing, yun yung pinapadidi sa mga bata. Tapos yun nga, lugaw yun sa kanila. Sabi ko, grabe yung sitwasyon namin noon. Kaya ang ginagawa ko noon, pagka may sobra akong kita, pinapadala ka agad doon sa miss ko, yung mga direct selling ko, doon sa yung tubo ko sa bote, yung maibenta ko. So, ako naman dahil sabi ko kailangan ko may survive to, dahil ang nangyari kasi, wala naman akong babalikan na dahil fully nag-resign na ako sa trabaho ko. Sabi ko kailangan ko na diretso dahil bukod sa nakita ko na pwede umasinso, nakasalalay pa yung pamilya ko rito. Sabi ko pag babalik pa ako sa trabaho ko, ganun din. Almost 16 years na ako ng trabaho doon na wala naman nangyari. Sabi ko, itudo ko na to, walang atrasan, tuloy-tuloy to, kahit na gano'n ang hirap na pinagdadaanan ko noon. So ngayon, nangyari, nagmumotor-motor ako dito. Minsan di maiwasan na siyempre tao lang tayo, nakakaramdam din tayo ng tinatawag na yun. Minsan nag-i-emosyon din. Hataw ako ng hataw, grabing init, tapos bigla kang buhusan ng ulan. Diba? Ang hirap sa ganung sitwasyon noon kasi nga medyo malalayo ang bayan dito, hindi ka makasilong kaagad. So ang nangyari, minsan naisip ko, sabi ko, ganito ba talaga kahirap to? Minsan, pagka ganun bigla akong binuhusan ng ulan, grabe yung ulan nun eh. So, ginawa ko, tinabi ko yung motor doon sa tabi ng kalsada, tapos umupo muna ako sa tabi ng kalsada. Tulo yung luha ko, sabi ko, Lord, ganito ba talaga kahirap kung gusto mong umasinso? Parang gusto ko nang sumuko kasi sabi ko, grabe, ilang buwan na, halos mataon na ako noon na walang kinikita. Kaya lang pag nakita ko naman yung mga anak ko na hirap na hirap din, sabi ko, ano kaya mangyari sa amin? Buhat ko ulit yung motor, takbo ulit. Hindi, sabi ko, hindi ako susuko, hata ulit. Takbo ulit, takbo ng takbo, todo. Ang naging masakla pa, hindi na ako kumikita ng maganda. Kulang pa ako sa kalaman doon dahil wala naman tayong Zoom meeting dati tulad ng ganito ngayon eh. Ginagawa ko noon, pumunta ako ng Manila, minsan maabot ng 6 months, minsan nga 1 taon bago makabalik ng Manila. Kailangan ko talaga umattend ng training kasi kulang ng kalaman. Wala akong ituturo sa grupo ko. So, balik ako ng Manila, sakay ako ng bus. May 100 piso ako na sobra noon. Sabi ko, sakay ng bus. Hindi nakakarating naman ako ng Manila noon hanggang sa terminal. Pagdating naman sa Manila ngayon, ginagawa ko, inaabang-abangan ko yung mga kasamahan kong driver dati na mga kilala ko. Nangihingi ako doon. Ang tawag sa amin noon dati, barangay. Namamarangay ako eh. 20-20, minsan 50, nakakaipon ako. Yun yung pinagkakain ko doon sa Manila. Kasi una, wala naman ako matirhan na doon. So attend ako ulit ng training. Minsan tatlong araw yun na sunod-sunod na attend ng training doon sa pavilion dati. Ang problema ko naman after ng training, mag-uwian na. So mga kasamahan ko nakasakay doon sa kotse nila. Ako naman, nag-aabang ako ng Jasper doon sa labas, papuntang Dasma. Ang problema ko naman, pagdating doon sa Dasma, wala naman ako matulugan na. So ginagawa ko, nagpapagabi ako ng gusto para sabi ko, konti na lang yung oras na papahinga ko doon. At least hindi na masyadong So ang style ko, para makaipon pa ako ng konti, kahit pabarya-barya lang, aba ako dyan sa crossing. Pag nakita ko yung driver, kakilala ko, sakay ako kagad.
Pagsakay ko, pag tinanong ko agad ako ng trabaho, sabi ko dito sa Barley, kaya lang medyo mahina pa ako ngayon. So inabutan ako ng 20 noon, minsan 50. So pag abot sa akin noon, pagdating din sa may buni, baba ko ulit, sabi niya dito muna ako. Di pagbaba ko ulit, aabangan ko ulit pag nakilala ko naman yung conductor o di kaya driver, sakay ulit. Kaya minsan galing ng cruising, papuntang Dasmariñas, nakakasampung sakay ako noon. Para lang makabuha ko. Minsan nakakaabot din ng 300 yung nakakolekta ko sa papamarangay, sa kahingi-hingi. Dahil sabi ko kailangan ko to kasi kinabukasan lang pang kain. Kaya ginagawa ko naman pag umabot ng 300, minsan yung 200 pinapadala ko doon sa saba ko via Palawan papuntang Mindanao kasi sabi ko kailangan nila doon kasi wala silang makain doon lalo na pagkabuwan ng Agosto, July, August, walang ani pa yun eh. So naging mahirap. Ako naman style ko dahil wala akong matulugan. Minsan doon ako sa may Petron, doon sa may Dasma. Kumukuha ako ng karton na maliit doon. Doon muna ako nagpapahinga ng konti. Sabi ko sa gwardiya, dito muna ako. Di okay naman kasi kaibigan ko naman. Minsan pag wala doon sa Petron kasi minsan umuulan. Dito doon naman ako sa may Robinson, sa may Palapala, sa may posting malaki doon. Doon muna ako nakasandala ako ron. Pero akong jacket na may hood. So doon muna ako, sabi ko, kinabukasan, makakatid ulit ako ng training. Nahiya naman ako magising doon sa mga kaibigan ko dahil gabing-gabi na. So doon na ako nagpapalipas ng daan minsan doon sa may Robinson, minsan dyan sa may Petron. Kinabukasan, wala mo nang ligo-ligo. Punta ako doon sa may garahe ng bus. Pagpunta doon, may mga kaibigan ako nagkakape. Makikikape na lang ako doon kasi wala nang pambili. So after noon, pag medyo tatanghali, punta naman ulit sa office, dyan sa Health Wealth, tapos attend ulit ng training. Mga 3 araw na sunod-sunod, aabang ulit ako ng bus na papuntang Iloilo. Nakakalibre naman ako, pati sa barko. Sakay ulit. Pagdating dito sa Iloilo, kung ano yung mga natutunan ko doon, yung pinaglilista ko, ituturo ko na naman sa mga kasamahan ko rito sa Iloilo. So hindi siya naging madali kasi nga, bukod sa medyo kulang kami sa pinansyal, kailangan ko pa magparami ng kaalaman. Dahil kung wala akong alam ngayon, wala akong matutunan dito sa produkto at saka sa negosyo na ginagawa namin, wala din naman akong ituturo dito sa mga kasamahan ko sa Iloilo. Alam niyo kahit paano, pakunti-kunti, unti-unti na nalagpasan ko yon. Nagtuloy-tuloy, nakabuo ako ng grupo dito sa Iloilo. So yan yung itsura ng pamilya ko ngayon, di ba? So yun yung resulta ng hataw. So ito yung grupo na nabuo ko dito sa Iloilo. Kahit paano, dumami kami ng gusto kasi alam nyo, ang nakita ko, ang daming naniwala bukod sa sobrang ganda ng oportunidad. Ang produkto natin grabe, sobrang epektibo talaga. Ang daming naniwala sa akin, sabi nila, naging totoo daw sinasabi ko na bukod sa ang produkto maganda, yun nga, yung oportunidad. So ito na yung naging grupo namin dito. Tapos yan. Grabe, alam nyo, kasi kaya nga kami nagkaroon ng service center dito. Naging problema namin dito nung araw. Minsan yung cheque namin, dahil nga mayroon kaming tao na upline ko. Actually hindi ko naman sa direct upline. Ginawa namin, parang binigyan namin siya ng SPA, Special Power of Attorney, para siya ang mag-claim ng mga cheque namin. Kaya naging problema namin noon, pagka wala naman siya sa Manila, minsan inaabot ng 1 buwan bago ka rin kami magkaroon ng cheque dito sa Iloilo. So, yung pang-ikot namin minsan, naapektuhan. Hindi kami makapagpa-print ng genealogy nung araw kasi nga wala namang service center dito sa Iloilo. Hindi naging madali kasi nga bukod sa mahirap ang product, yung komisyon namin ang hirap pa, ang tagal, minsan 2 buwan bago namin makuha yon. So nakiusap ako kay Sir Joey, sabi ko, sir, kahit sana mapagbigyan niyo kami na yung cheque namin, sana makuha namin ng madili man siya kahit mga 1 linggo lang, wag naman umabot ng 2 buwan na wala kaming cheque. Kasi yung style namin dati sa pagpipiin, text lang, i-text namin doon sa apply namin, tapos ito yung gawin mo, ito yung PIN. Kaso lang, yun nga, yung pag-claim ng cheque, doon kami nahirapan. So ginawa ni Sir Joy, sabi niya, sige, gawin nyo, mag-apply kayo ng service center sa Iloilo. Alam nyo, grabe talaga, grabe yung blessings. Nag-apply kami, ang bilis naman na-approve kasi nga may grupo na akong nabuo eh. Diba? Kasi ang problema namin noon, diretso na lang, talagang hindi naging madali kasi meron kami mga PINs dati na akala ko naman tama naman yung ginawa kong text, ito yung PINs, kaso lang minsan siyempre dahil
hindi mo naman perfecto yung nag-PPN dyan sa Manila, yung pinorwardan ko na upline ko. Minsan naliligaw yung PE namin. Hindi mabigat kasi ini-expect ko na, sabi ko, times 3 ko ito, medyo malaki-laki chiki ko. Biro mo, umabot yun ng 36 slots, yun yung nawala sa akin. Nung nag-genya ako, sabi ko, bakit kaya wala? Nung nag-genya ako, hindi naman pumasok sa linya ko. Wala akong magawa. Kasi ang upline ko dati, yung direct upline ko, na-expired. So, ang ginawa ko, sabi niya, magpa-downline na lang daw siya sa akin. So, ang ginawa ko naman, sumama sa akin, siya naging downline ko na sa dati ko upline. Ngayon, nag-PN ako doon sa ilalim niya dahil nilagyan ko nga ng tao. Biro mo 36 katao yun. Yun pala yung upline ko na nandyan sa Manila na nag-PPN. Doon pala naidugtong doon sa dati niyang account, doon sa expired na account niya, which is upline ko pa siya dati, doon sa upline ko, para mas ibabaw ko pa siya. So, yung 36 na slots na yon na times 3 ko sana, wala akong napakinabangan doon kahit konti. So, ang ginawa ko na lang, din ako nagreklamo kasi sabi ko, bro, ano ba to? Bakit ganoon? Nalihis yung PN mo, hindi napunta sa amin. Diba? Sa kanya, chinike niya, pero ako wala talaga. Di, sabi ko, ano ba pwede kong gawin? Ba't ganon? Sabi niya, kung ayaw mo magkamali yung PN mo, di sana kayo nag-PN. Wala na ako magawa. So, ginawa ko na lang, sabi ko, tama naman siya, no? Nagkamali, ano magagawa ko? Dahil pinagkatiwalaan ko di ba? Ginawa ko na lang para ma-recover ko yung 36 katao na nawala. Nag-direct selling na lang ako para ma-recover ko yung slots na yun. Buti nung araw, hindi pa ganun kahigpit, no? Di ba? Baga, meron siya account sa kabila, pwede pang doon sa kabila. Ngayon, hindi na kasi pwede. So, gano'n, nagbinta, nag-direct selling ako hanggang sa nakuha ko yung 36 slots para may balik ko lang yung nawala, yung nalihis na 36 katao. Sayang, halos 2 buwan ko pinaghirapan. Pero gano'n, kaya lang siyempre sabi ko nga, talagang gano'n, di ba? Tama naman siya, sabi niya, kung ayaw mo magkamali, gusto mo na sigurado ka sa PIN mo, di ikaw mag-PIN dito. Sabi yun ang sagot sa akin. So, ginawa ko si Mrs. naman dahil buntis pa, sabi ko, pag hindi natin pinagtulungan to, wala mangyayari sa atin. Hirap na tayo makaahon kasi nga si Mrs. dinala ko na rito sa Iloilo noon dahil kumikita na kami kahit paano noon Di sabi ko, buntis siya. Kailangan ikaw mag-PIN sa Manila. So walang choice. Kahit buntis, pumunta ng Manila, nag-rent ng maliit na kwarto-kwarto dyan sa Mandaluyong. Tapos everyday siya yung nag-PIN ng aming production dito sa Iloilo. Hanggang sa ang ginagawa niya, siya nagpipiin tapos siya yung nagpapadala ng product via EP cargo noon, galing diyan sa may office, dadalhin pa sa may Pasa yon, taxi, tapos para mapadala sa amin dito sa Iloilo. So hindi naging madali kasi kami halos ang nag-umpisa dito noon. So ako nagpapasalamat ako kay Sir Joey at saka kay Sir Ray Motos dati, kay Ma'am Cora at saka kay Sir Mel na talagang ginawa ng paraan, matulungan ako kasi nung time na yun para mag-apply kami ng service center, wala kaming pang one time na amount para doon sa purchase. So ginawa namin ng paraan hanggang sa yun na natupad naman. So na-approve kami as service center, so naging madali. Dahil yung PNs namin dito sa Iloilo, diretso na namin na ipo-forward yan sa office. Tapos yung products naman, nung una medyo mahirap sa part namin kasi kailangan ko mag-travel halos buwan-buwan noon from Iloilo to Manila para mag-purchase ng product. Ngayon may tracking na kami na pinapadalahan from Manila to Iloilo. So naging madali na halos weekly na kami na nakapag-ship, nakapagpadala ng product. So gano'n ang nangyari. Yan, hataw ng hataw, naging awardee naman tayo since 2014, no? Tapos ngayong 2 taon na to naging yung aking service center dito sa Iloilo naging top 1 din po siya. Most outstanding service center. Halos 3 years na kaming most outstanding service center dito sa Iloilo. Tapos ako naman, ang yabang ko na nagiging top 1 din ako ng 2 beses na sa network builders category. So, grabe no, ganun pala yung resulta ng hataw. Actually, narating ko to, hindi lang dahil gusto ko mag-top 1. Kaya ako tinudo to dati dahil ang hinahabol ko noon yung pangkain namin. 'Di ba? Hindi lang para kailangan kong maging awardee. Kaya lang dahil sa kahataw siguro, dahil sa kahabol-habol na kailangan
kumita. Ayun, in return, naging awardee pa, no? So, thank you very much, Sir Tuel, ka. Yan yung unang-unang sasakyan namin dito bukod sa motor. Grabe, yabang ko na dati. Sabi ko, kahit multi-cab lang. Dasal kami ng dasal ng asawa ko. Sabi ko, kahit multi-cab lang, magamit natin. Nakabili kami ng segunda mano na Remo. That was 2011 November. So, grabe binigay ng health. Well, after noon, nakabili kami ulit ng yan. Kasi si Mrs. kailangan niya ng sasakyan dahil gamit-gamitin niya rito. Bago yun nga, 2015, nakabili kami ng brand new na Montero. Dati nung araw, hipo ko yung Montero na upline ko. Sabi ko, grabe, ang ganda. Sabi ko, pinanggigilan ko talaga. Sabi ko, dadating yung araw, makakuha din ako nito. Abang bilis lang. Halos ilang taon lang, wala pa nga, ang bilis, nakuha siya kaagad. Tapos, yun, ang gamit-gamit ko. Tapos si Mrs. naman naawa ko, wala siya magagamit. Yan, bumili ko ulit ng bago. Yan. Actually, 4 na ngayon yan. Yun, tapos, ayan, ginagamit-gamit ko sa Cavite. Bago meron kaming van, yun yung kargahan namin ng product. Galing dyan sa office. Kasi, minsan nagkakarga kami ng 200-250 bags na produkto. So, yan, medyo maraming laman yan kasi umabot ng 260 bags ang laman yan. Minsan nakadalawa-tatlong balik yan galing sa office. Kaya ngayon, linggo-linggo kami kumukuha. Nagwa one-time shipment lang kami bawat linggo para kasama chicken namin kasi hirap din ng courier ngayon. Diba? So, yun, ginagamit namin yun pangkargahan ng product. Ayan, no? Ito pala yung 3 doors apartment dati. Dito yan sa bandang kaliwa yung 3 pinto. Itong hindi pa tapos ngayon, renovation namin yan. Nagdagdag lang kasi ako diyan ng na extension para may matirahan kami, 4 na rooms yan. So 2018, yan yung tinitirahan naming apartment dati kung saan kami umalis kaya dahil di kami nakabayad. Kaya lang 2018, nag-text yung mga kasamahan ko na sabi niya, Kuya, pinapaalis na kami ng may-ari dito sa apartment. Sabi ko, bakit? Kasi bibintan niya na. Nung nalaman ko naman ngayon, dire-diretso ko, pinag-usap kayo mag-asawa, sabi ko, gusto mo ba yung lugar? Para sa kanya kasi para napaka-memorable yung area na yun dahil yung anak namin, diyan namatay yung anak namin sa lugar na yan. So sabi ko, anong gusto mo bilhin natin? Sabi niya, gusto ng asawa ko na bibilhin, tumutulong-luwaya. Sige, puntahan ko, bibili natin. So kinausap ko yung may-ari, that was 2018. Nag-usap lang kami, nagkasundo, so nakuha namin yung apartment na yan, kasama na yung lupa. 580 square meter yung lupa na yan, kasama na yung apartment. So medyo mabigat, kaya lang nung time na yon, that was 2018, medyo malaki-laki na rin ang ipon namin sa health wealth noon dahil kumikita na maganda. Yan, dati nangangarap lang kami. Sabi ko nga sa misis ko, grabe, dati ang lupa namin nasa kukulang at saka sa paso. Ngayon, totoong-totoo na pala. Di ba? Yan yung itsura doon sa pinagawa namin sa Cavite. Yan ito yung titulo niya. Tapos yung isa naman, itong titulo na to, dito yan sa amin, sa Iloilo, nasa exclusive subdivision sa Santa Lucia, sa Metropolis, dito sa Iloilo. 250 square meter. Maganda po yung area niya. So, dati nangangarap lang kami na sabi ko, grabe no, pag nakatira ka sa ganyang subdivision, siguro, grabe. Kasi lalaki ng mga bahay dyan eh. Tapos may yaman yung mga kapitbahay ko. Ako lang yung nakatira dyan na galing sa bus driver at nawasada ng padjak nung araw. Kaya lang nung pumasok sa health wealth, naging kapitbahay ko na sila. Grabe yung ginawa ng health wealth sa buhay namin dito sa Iloilo. Sobra-sobra grabe. So yun, todo-todo lang. Nagtuloy-tuloy kami sa trabaho. Ayan, kumita na rin pala kami ng ganito. Actually, itong income na to, income ko to sa binary dito sa atin, yung gross income. Bukod yung kinikita ng aming na service center, kasi yung service center meron pa siyang parang subsidy na binibigay ang ating kumpanya galing sa health wealth. So medyo malaki-laki na rin kahit papaano nakakaipon na. So yun. Sabi ng iba, swerte daw. Swerte lang daw kami kasi may mga kaibigan kasi ako na dati ko rin mga kasama na nag-start dito sa Iloilo 2010 na hindi sumabay.
So nag-uusap-usap kami minsan dahil siyempre kapitbahay ko lang naman sila. Sabi niya swerte daw ako. Swerte lang daw ako dahil umasinso. Yung sagot ko naman, sabi ko parang hindi rin eh. Hindi swerte eh. Kasi ang swerte siguro para sa akin, yung nakilala ko nga, sobrang bless yun. Pero kung anong meron kami ngayon, hindi nila kasi nakita kung ano yung pinagdaanan kong hirap. Kami mag-asawa, nung buong pamilya ko. Pati ano kasi nadamay sa hirap dito dahil hindi na makakain eh. So feeling ko hindi swerte-swerte. Kaya nga nung nag-usap kami nung isang araw, sabi niya bro, swerte ka lang talaga dahil nga na-achieve mo, nakuha mo yan. Sabi ko palagay ko hindi. Sabi niya bakit mo nasabi na hindi? Sabi ko kasi kung swerte-swertihan lang, pre, dati naman ako masipag. Mas masipag pa ako dati sa ginagawa kong trabaho dito sa Health World. Pero hindi ako yumaman doon. Siguro, palagay ko yung gumagawa ng swerte at malas sa buhay natin, tayo siguro yon, di ba? Kasi marami naman ang kasabay, magkasabay kami nag-umpisa dati. Bakit siya hindi umangat? Kasi pinagkaiba namin noon, sabi ko sa kanya, habang ginagawa ko tong trabaho rito, yung negosyo dito sa Health World, nanonood ka lang. Tapos hindi ka tumuloy sumuko ka. So ngayon kung titingnan mo, kung titingnan mo siya, sobrang laki ng diferensya. Dahil kung sabi ko sa kanya, kung hindi ako nag-decide na ituloy, kasi gusto ko rin sumuko nung araw dahil grabe ang hirap Kung hindi ako nag-decide na ituloy, malamang siguro na namasada ako ng bus ngayon kasi yun ang pinakamagandang kitaan na nakikita ko Nag-uusap kami mag-asawa. Minsan naglalakad kami sa tabing dagat. Sabi ko, ano pa yung itsura natin kung hindi tayo napasok sa Health World? Malamang siguro ako, hindi ko alam kung buhay pa ako kasi kapatid ko nga, batang-bata pa namatay, natake Tapos, ano kaya itsura natin na, di ba, lalong may sakit ka, may sakit ako. Paano tayo makapagtrabaho noon? Ano kaya itsura ng mga anak natin? Ano kaya naisip ko lang kasi kung titingnan ko ang itsura namin noong 2010 na hindi pa kami umaangat sa Health World noon, grabe talaga. Grabe, kaya nga sabi ko nga, sobrang binago ng Health World ang buhay namin. Hindi to biro Hindi to biro itong halaga na to na binigay ng Health World. Hindi to biro. So sabi nga ng kaibigan ko, sabi ko bro, hindi swertihan to. Talagang ginawa at dinesisyonan ko to nung araw. Nag-decide ako na ituloy, na trabahuin kasi sabi ko kung hindi ko to tinuloy at hindi ko tinrabaho ng todo to, wala. Hindi rin namin makukuha to. At alam nyo, naisip ko nga ngayon, sabi ko, hindi lang ito Hindi lang ito itong income na to. Nag-uumpisa pa lang ito Dahil yung kumpanya natin, biro nyo naman, ngayon pala magbubukas ng internasyonal. Dito pa nga sa Pilipinas, hindi pa kulang pa tayo. So kung itong income na to, sabi nga ng iba, malaki na daw, hindi totoo. Sobrang mas malaki pa, sobrang napakalaki pa ng ibibigay ng Health World sa atin. Sobrang malaki pa. Ako nga, feeling ko nga, after 11 years na ako yun sa Health World Feeling ko ngayon ko palang naramdaman na mag-uumpisa ng matindi. Hanggang ngayon, sobrang lang gigigil ako sa trabaho na to, sa negosyo na to. Kasi, sobrang laki ng value. Sabi. Kaya, yung mga kasamahan ko na tumigil, iba naman bumalik. After 10 years, sabi ko, sinayang yung 10 taon, sayang. Ngayon lang naman sila kumsa, pero okay lang din naman, kahit na oras lang naman nung nawala sa kanila. Although ang advantage naman ngayon sa kanila, kasi nagsibalikan sinayang pa nila yung 10 taon nga. Ang advantage lang nila ngayon, medyo mas madali kasi marami ka nang ituro na natulungan ng produkto. Marami ka nang ituro na may mga resulta. Kasi, biro mo 11,000 more than yung mga naging milyonaryo sa Health World. 2,500 dati pa yon yung lista na yon na naging multi-millionaire. So ibig sabihin hindi ito swerte-swerte lang. Kayang-kaya talaga. Nangyayari. Ibig sabihin nangyayari. Kung nagagawa ng 11,000 ng 2,500 na multi-millionaires, sigurado ko tayo, yung manonood ngayon, walang imposible mangyayari at magagawa natin. Kasi nagawa na. So, siguro, yun nga, siguro mag-share na ako sa inyo ng konting skills
Kasi hindi naman tayo asenso, kaya nga ako dati kahit malayo ang Manila sa Iloilo, pilit akong pupunta kahit wala na akong matiran doon, pilit akong pupunta kasi gusto kong matuto. Dahil wala naman taong umasenso na walang alam. Hindi naman pwedeng i-share mo yung produkto mo na hindi mo naman alam kung anong meron diyan. So hindi ganoon. So ang skills napakasimple lang naman. Sabi nga lagi naman inuulit-ulit. Aralin mo yung produkto, aralin mo yung negosyo. Di ba? Pag alam mo na, gawa ka ng prospect list, listahan ng mga tao na pwede masyahan para medyo hindi ka paliko-liko. Tapos, i-demo mo, i-share mo. Di ba? Ganun ginawa ko dati eh. Ikot ng ikot, share, tapos follow up. Lagi naman tinuturo sa atin, follow up, follow up, follow up. Eh dito, nung nag-start ako, hindi uso ang EBC role dito kasi wala naman akong pwedeng i-EBC dito. Ako lang. So, ginawa ko noon, kailangan ko matuto kung paano itong produkto, kailangan ko matuto kung paano gawin yung negosyo. Nung natutunan ko na siya, alam mong ginawa ko, nagturo din ako sa iba. Doon lang ako umikot, inaral ang produkto, inaral ang negosyo, gumawa ng listahan ng mga tao na pwedeng masiran. Kung wala ka naman, kahit sino, makasalubong ko. Kinakausap ko na parang baliw lang, wala nang magagawa kasi kung konti lang naman kilala ko dito noon, nag-umpisa ko, more than 20 years ako wala dito. So, sige lang, na parang baliw lang. Tapos, pinapalo up ko, Brad, sir, kamusta na yung pakiramdam mo, ganito, ganyan. Ganun lang ginagawa ko dati. Tapos ngayon, gusto kong magnegosyo, tinuturuan ko, turo. Doon lang ako umikot. Ikot doon. Share ng product, follow up. Anong alam ko, tinuturo ko. So, para makaturo ako noon dati, balik ng Manila, training. Kaya may swerte ngayon kasi bago pa mag-pandemic, may mga trainings na kaming ginagawa dito sa Iloilo na talaga magaganda. Sa suporta din ni Sir Mel, ni Ma'am Cora. Nung mga appliance ko dati, nakatulong din sa akin yon. Tapos yung suporta din ng kumpanya, grabe. So, sobrang nakatulong kasi nga, dahil na-develop yung skills namin, ang bilis niyang umangat. Naging madali. Ito pa maganda habang tumatagal kami sa ganitong negosyo, lalo siya naging madali kasi araw-araw mo na siyang ginagawa, parang wala na lang, parang napakasimple niya na. Which is, ang umpisa lang naman kasi nung nag-umpisa ako noong 2010, 2009, dati, talagang hindi madali kasi minsan 3 katao lang harapin ko, nanginginig patuhod ko eh. Nauutal-utal pa ako noon, sabi ko, ang hirap pala ng ganito, pero wala akong magawa dahil sa araw-araw ko na siyang ginagawa. Sa sobrang excited ko nga minsan, alauna pa lang madaling araw, nagigising na ako, gusto ko nang lumakad, gusto ko nang umalis. Kaso lang dito sa probinsya pag anong oras, madilim pa yon, ang daming aso sa kalsada, at wala ka rin makakausap, mga ganong oras. Unlike dyan sa Manila, kahit walang pinipiling oras eh. So dito, ganun lang ang ginawa namin, paulit-ulit. Yung skills naman, hindi mo naman kailangan sobrang magaling. Ang importante lang na yung kausap mong tao, maramdaman niya kung ano yung anong meron sa produkto mo. Ano yung benepisyo na makuha niya sa produkto mo. Sapat na yun para masabi niya, kailangan ko yan, makakatulong sa akin yan kasi may karamdaman ako. Okay na yun. Pagdating naman sa oportunidad, yung ma-feel niya lang, uy, grabe no, dahil sa pagsisikap nila, ganito, ganyan. Kung wala ka pa namang resulta ngayon, pwede ka naman magturo eh. Ituro mo yung tao dyan, apply mo, kung may mga resulta na sila, kung wala ka naman yung apply mo, yung next apply mo. Walang problema yun, di ba? Sabi nga nila, masama daw magbuhat ng sariling bangko. Hindi naman totoo yun. Walang masama doon kasi kung hindi mo naman bubuhatin bangko mo, sino magbubuhat para sa inyo? Basta wag lang magmayabang, siyempre. So, ganun lang. Pwede ka namang magturo-turo muna sa iba. Kung wala ka pa namang nasira na medyo natulungan ng produkto, di ituro mo muna yung iba, yung mga testimony ng ibang kasama natin. Simple mo lang, importante mapilang ng kausap mo na itong produkto, may benepisyo sa makuha. Itong oportunidad, makakatulong sa akin to kasi ang tagal ko na rin namang nagtrabaho. Survival pa rin. Makakain kami, pagka kinapos, mangungutang, pag nakapangutang, pagkasahod, bayaran na naman. So kung ilang taon na umikot yung buhay mo doon, baka magbago isip na itong oportunidad pala sa health wealth, pwedeng makatulong sa kanya. So ganoon lang naman. Yung nagsasalita ka na galing sa puso mo, yung totoo ka,
Sapat na yun eh. Sapat na yun na para yung tao maniwala sa'yo. At ang maganda, pag naniwala naman siya ng magandang produkto mo na may benepisyo sa makuha, at pag nakatry naman ako maniwala ka, ulit-ulit, nag-umpisa na naman kami dati sa sa isang bag na pinaikot-ikot, isang bag, hanggang na umabot minsan isang buwan, 2 bag na, naglimang bag na kami sa isang buwan, hanggang nag-10 bag. Hanggang minsan naabot ng 1,000 isang buwan. Di ba nag-umpisa kami sa ganun, medyo mahina pa nga yan kasi hindi pa kami hindi pa kami ganun katudo, pero siyempre nag-a-adjust tayo kasi nga inaabot tayo ng pandemic, inaabot ng mga kunting sitwasyon, di ba? So, ganun lang kasimple. Ang skills, sabi nga, maging totoo ka lang. Kasi biro mo, may mga bago kami rito. Nagtataka ako, bakit 1 week pa lang na umati natin ng training, nakapagbinta na kaagad ng isang bag, nakapagpasali pa. So nagtaka naman ako kasi hindi naman siya magaling mag-demo, hindi naman siya magaling mag-marketing plan kasi ngayon lang nag-attend natin ng training. Pero alam niyo anong puhunan niya? Excitement level lang eh. Yung excited siya na gawin to, na dito ako asinso, ako grabe. Mag-feel kasi ng kausap mo yan, na maramdaman niya na, uy, okay pala ito. So yun, doon nag-umpisa. So ang skills, sabi ko nga, simplihan nyo lang, mas basic, mas simple, mas madali. Mas mabilis yun. Mas mabilis. So, kung gusto mo naman mag-develop ng maganda, attend ka rin ng may mga Zoom meeting naman tayo, pinapaliwanag naman yung produkto at saka yung negosyo. Pwede mo namang aralin lahat. Pwede mo namang aralin lahat. Pero pagka may kausap kang tao, huwag mo namang itudo lahat. Kung kaya mong mag-close ng 3 minutes or maximum 5 minutes, dapat na-close mo na ang deal. Kung mas magawa mo yun, mas okay yun. Ganon siya kaganda. Kasi sabi nga, mas basic, mas simple, mas okay, mas mabilis. Diba? So, ganun lang skills. Ganun lang siya. Hindi kailangan na sobrang magaling ka. Kasi gusto mong minsan, dahil sa gusto mo kabisaduhin lahat, sa training pa lang, makainabot ka na ng 3 months, hindi mo pa rin kabisado, wala namang perfecto sa akin. Ang pinag-uusapan dito, yung may binta ka eh. Ang pinag-uusapan dito, nakaklose ka ng deal. Diba? Ang pinag-uusapan dito, yung tao naniwala sa'yo na maganda yung produkto mo at talaga napakaganda naman. Wala tayong pag-uusapan dito. Wala pang produkto na pwedeng lumagpas sa produkto natin. Ako, nandyan na, biblical, no approved therapeutic claim, organic, natural, napakaganda ng maraming sustansya. Diba? Grabe. So, kailangan excited lang tayo gawin to. Diba? So, skills. Tapos, ano pang next? Mindset. Ito yung pinakamahirap sa lahat kasi dito minsan nasusubukan yung determinasyon natin. Baga pagka medyo mababaw-babaw ang hugot mo kasi, medyo dito tayo nadadali. Kasi ang mindset ng tao sa labas, dalawa lang naman eh. Isang negative at isang positive. So, halimbawa, nag-usap tayo ngayon, nakita nyo na, although hindi pa kompleto yung mga kinukwento ko sa inyo, naku, marami pa. Baga, kung isipin mo na mahirap, talaga mahirap. Totoo yun. Kung isipin mo na hindi mo kaya, talagang, totoo naman talaga yun. Kung isipin mo na hindi ka asinso dito sa Health Wealth, totoo din yun. Kung yun ang maging mindset mo, na ay, hindi ako pwede kasi may anak pa akong maliit. Ay, hindi ako pwede kasi ang asawa ko nagagalit. Hindi ako asenso sa Health Wealth kasi hindi ko linya yan. Nakuyari ka. Talagang pwede. Kung ano man naisip mo, kung yun ang nagiging mindset mo, yun talaga yun. Totoo yun. So, kung isipin mo naman na kaya mo, di ba? Aasinso ka dito sa Health Wealth, nagawa nung iba, magagawa mo rin, totoo din yun. Kung yun ang magiging mindset mo, sigurado totoo yun at mangyayari yan. Pag sinabi na mong yayaman ka dito sa Health Wealth, mangyayari din naman yun. Totoo yun kasi ang naging problema na naman dito minsan sa mindset natin, sa pang-uugali o di yung karakter natin, yung decision making balikan natin ng konti, 2010. Sabi ko nga kanina, kung nag-decide ako na tumigil, hindi ko ituloy kasi mahirap, yung mga anak ko hindi na makakain.
kung makakain man ang ulam, toyo at saka mantika, wala kami ngayon sa katayuan namin. Wala kami dito ngayon. So, nag-decide ako na sabi ko hindi. Inisip ko talaga, sabi ko, hindi ituloy ko to. Kakayanin ko to kasi tumatak sa isip ko nung sinabi nung nag-discuss doon sa may Dasmariñas na nag-training na mag-100,000 din ako isang buwan. Alam mo yung 100,000 isang buwan, ang tagal ko na ini-enjoy yun. 2015 pa lang, 14 pa lang ini-enjoy ko na yan. Matagal na. So kung titingnan mo, dahil sa mindset, sa desisyon na ginawa ko dati, ito yung resulta niya ngayon. Parang kayo ngayon nanonood. Kung ano ang magiging desisyon mo ngayon, kung halimbawa nag-uumpisa ka sa Health 12, kung ano yung magiging desisyon mo, at sundan mo lang itong mga ginagawa namin, maniwala ka. 2 years, 3 years from now, makikita mo yung resulta. So, ang resulta, sabi nga, nakadepende yun sa action na gagawin mo. Kasi pwede naman tayong pwede naman tayong mangarap na ganito ganyan, gusto ko rin kumita at least 100, 500,000 o 1 million per month. Pwede. Nangyayari na sa amin yun. Yung sinasabi kong income. Ang goal nga namin, sabi ko nga, may pinapakita sa marketing plan, 2.7 heads, 2.2 million, 2,240,000. Isa sa mga goal ko yun, dapat 2022 makuha ko yan o bago pa. Kasi nung nangarap ako dati na na sabi ko kailangan ko kumita ng 20,000 isang buwan, nangyari naman eh. Nangarap ako na gusto ko kumita ng 50,000, nangyari. Mindset ko talaga yon. Ginol ko siya na sabi ko mangyari. 100,000 pinangarap ko na kita, nangyari yon. 200,000 nangyari, 500,000 nangyari. Nasubukan ko na rin kumita ng 1 million, mahigit pa nga isang buwan. Sabi ko, ang ganda pala nito. Ganito pala sa Health 12. Ngayon nangangarap ako, kailangan ko kitain yung sinasabi nila 2.240 buwan-buwan. Mangyayari din yun kasi nangyayari eh. Nangyari ngayon kung ikaw nag-uumpisa, dapat hindi mo na pagdadadahan yan kasi mangyayari yan. Diba? So, nagtatalo-talo lang tayo ngayon dito sa alam mo, sa desisyon na gagawin mo. Kaya nga sabi ko nga, it's about mindset. Nasa isip mo lang yan. Kasi ang na-experience ko dito, tulad nung araw na sabi ko nga, sakay-sakay ako ng motor, grabing init, tapos bigla kang buhusan ng ulan. Actually, katawan ko naman kaya eh. Kaya ng katawan ko gawin kasi sabi ko nga, sanay ako sa hirap at pagod eh. Pero yung isip ko parang gustong sumuko na bato ang hirap. Yun yung sinasabi ng isip ko. Kaya nga naisip ko tuloy, minsan, dito sa negosyo natin, maraming bagay dito na kaya namang gawin ng katawan at sobrang kaya talaga. Kaya yung pipigil minsan, yung isip. Diba yung minsan manood ka lang ng Zoom para matuto, biro mo nandiyan ka lang sa bahay mo. Hindi mo pa magawa. Ano ba naman? Gusto mong yumaman, tapos ganun yung mindset mo. Diba samantala ako dati, para matuto ako, 100 piso galing Iloilo, pupunta ako ng Manila, pinagsasapalaran ko na yon. Wala akong matirahan doon. Wala akong matira kasi umalis na kami doon sa titira namin. Ang kain ko, yung quick dyan sa pabilyon na 10 piso, tapos isang basong tubig na nawasa. Solve na ako noon, nakakapagdigay na nga eh. Nagawa. Ikaw ngayon, biro mo, minsan sasamahan ka pa ng apply mo, naka-Montero pa, nakasasakyan pa. Tapos hindi ka payayaman, aba. Sobrang komportable ka na nun. Ibang usapan na yun. Kung gano'n ang magiging mindset man ako nagsasabi, baka wala rin. Kaya sa ngayon, dapat isipin mo, sa panahon ngayon, sobrang napakadali. Biro mo iba rito, minsan wala pang 1 taon, kumita na, nakabili ng sariling sasakyan. Di ba? Normal na dito, sabi nga, hindi maiwasan na ma-reject tayo. Di ba? Kasi hindi naman lahat maniniwala. Parang ako nung araw nun sa dami-dami kong nasiran. Minsan, parang ako nang alam din ang sumuko Kasi ang dami ko nasira ng gustong, sabi ko, ang ganda ng negosyo dito. Walang niwala. Kaya nga umayaw na lang ako sa Cavite. Sabi ko, lipat muna ako sa Iloilo para ibang environment naman. Ibang kultura naman. Para sabi ko, mag-iilonggo naman ako, maghihiligay doon na naman ako. So, grabing rejection. Kaya lang yung rejection naman kasi nangyayari yon. Depende kasi minsan doon sa skills na na-develop natin. Maraming rejection natin kung minsan yung pagpaliwanag minsan baka kulang. Pangalawa, baka hindi timing. Pangatlo, baka hindi yung tao talaga na hinahanap mo.
Kasi minsan kahit anong pilit mo, talagang hindi yan. Hindi talagang hindi yun. Di ba? Hindi talaga kasi mayroon talagang tao na gusto talaga ganun lang talaga eh. Di ba? Kung ikaw nangangarap pa, lalo pag-uusapan nyo lagi yung pag-asenso, tapos siya gusto niya, ganun lang ang buhay niya. Minsan mahirap kasi ang pagbukas ng isip ng tao, kung si Jesus Christ nga, di ba, gumagawa na nga ng milagro, hindi lahat naniwala eh. Di ba? Hindi na nga naniwala, sinaktan pa siya. Diba? So, ang rejection is normal yon, tanggapin natin. Kaya lang minsan dahil sa rejection, minsan parang gusto mo sumuko kasi biro mo kung isang linggo na wala ka pang binta, puro ka rejection, bang hirap naman nun. Bukod sa rejection, wala ka pang pera dahil wala ka pang mobilization eh. Pero part kasi yun eh, part kasi ng pag-grow natin. Dahil pag hindi ka naman reject, hindi ka naman matututo. 'Di ba? Kung hindi mo na count, hindi mo na nasagot yung mga tanong, yung objection. So minsan hindi tayo natututo eh. Pero ako sa dami ng rejection na inabot ko, ang dami ko rin natutunan. Diba? So part kasi yon, part ng grow natin yung rejection. Tanggapin natin yun na sa pagyaman mo, kasama kasi yon. Diba? Wala namang tao ng masinso na magic na bukod siguro kung nanalo ka sa loto tapos yumaman ka agad. Baka mabilis din mawala yun kasi hindi mo na alam kung paano gamitin yun. Dito kagandahan sa health world, pagka ikaw masinso, wala na talagang chance na wala nang chance na bumagsak ka maliban na kung talagang lumaki income mo tapos hindi naman ikaw may gawa, baka siguro, di ba? Tapos commitment, napaka-importante kasi ng commitment. Ako dati ang hugot ko nga, sabi ko nga, gusto ko talagang kumita. Dahil ang hinahabol ko kasi noon yung pamilya ko eh. Biro mo nung time na nagdadrive ako ng bus, aalis ako sa bahay, makita ko yung mana ko. Natutulog dyan sa sahig kasi wala namang kami kama noon. Kawawa, aalis ako tulog. Pag uwi ko, gabing-gabi na, abutan ko sila tulog. Alis ulit ng ilang taon yun na ganun kami ng ganun. So nakita ko tong oportunidad sa health wealth. Nakita ko sobra grabe. Sabi ko ito, kahit buhay ko pa, itudo ko rito eh. Sabi ko kahit na anong hirap, talaga i-commit ko to dahil pamilya ko nakasalalay rito eh. Di ba? So napaka-importante kasi ng commitment. Alam nyo, hindi naman ako matalino kasi nga hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Kaya lang siguro dahil sa commitment, naniwala naman kasi na lahat naman tayo kasi may kakayahan. Lahat tayo may potential. Sabi nga, kung gusto mong kumita sa ganitong kalakalan, sa ganitong negosyo, ilabas mo yung potential mo, ilabas mo yung galing mo. Kasi kung komportable ka pa, wala mangyari. Sayang yung oras. Itudo mo kasi kung hindi mo naman itudo to, ang pinag-uusapan dito yung pagbabago ng buhay eh. Yung value. Parang ako kahit araw-araw ako magtrabaho, di ba? Gawin, overpaid kasi, sobrang binibigay ng health wealth. Sobrang laki, di ba? So yung commitment mo kailangan matibay-tibay. Tibayan mo kasi ganun din naman. Mahirapan ka dito, totoo. Talagang mahirap, mabigat lahat. Di ba? Grabe pwede pagdaanan mo rito kasi nga hindi madali. Di ba? Kaya lang maganda naman, bukod sa natututo ka, pwede ka naman kumita. Di ba? Ganun din naman, di ba? Kung wala ka sa health wealth, kung ano man ang buhay mo ngayon, lalo na kung empleyado ka, mahirap din naman eh. Di ba? Kahit traffic, kahit pinagalitan ka ng amo mo, kahit hindi ayaw mo mag-overtime, kailangan mo mag-overtime kasi kailangan, wala ka rin magagawa. Di ba mahirap din naman yun? Ewan ko kung yumaman na kayo sa pagiging empleyado. Ang masakit kung wala ka pang trabaho ngayon, mas masakit yun. Di ba? So, ako nakikita ko yung iba nga, alam nyo, nag-abroad pa. Di ba? Iiwanan yung pamilya. Masakit din yun. Malayo ka sa pamilya mo. Minsan, ang masakit pa pagdating mo doon sa abroad, hindi ka rin naman amo doon. Di ba? Bukod sa hindi ka naman amo doon, kung ano yung utos sa'yo doon, gagawin mo. Magkano ang halaga, di ba? Sus naman. Tapos pagdating mo ng Pilipinas, okay, masaya kasi nga matagal kayo naghiwalay. After 3 months na nagpahinga, ubos din naman, kailangan mo ulit bumalik sa abroad. Hanggang sa halos kalahati ng buhay mo, inubos mo na ron. Dahil gusto mo i-survive pamilya mo. Samantalang dito sa health wealth, naku po, maniwala ka o hindi. Gawin mo to ng sunod-sunod ng dire-diretso, 1, 2, hanggang 3 taon. Hanggang 3 taon na talagang itudo mo to, maniwala ka o hindi. Maulanan ka rito, malipasan ng gutom, di ba? Lahat, traffic, pagod, lahat dito maranasan mo. Ako sabi sa iyo,
discouragement na aabutin mo rito. Pagdating naman ng araw, ikaw din naman sasakay sa kotse mo. Ikaw din naman titira sa sariling mansyon mo. Di ba? So, ibig sabihin, mapagod ka, mapuyat dito, mahirapan, i-discourage ka, lahat, kung anong pwede, kasi naranasan ko dati dito yan eh. Yung discouragement yan, grabe eh. Kamag-anak ko pa, minsan pamilya ko pa. Kaya lang minsan naunawaan ko rin kasi hindi naman nila kasi nalaman, hindi naman nila nakikita kung ano yung, kung saan papunta yung ginagawa ko. Naawa lang sila kasi pag nakita nila yung pamilya ko na hindi na makakain, biro mo sabi ng kapatid kong babae, sabi niya, teacher yun eh. Noy kasi tawag sa akin noon. Noy, tigilan mo na yung pagbabarli-barli mo, Noy, kasi yung pamilya mo mamamatay na sa gutom. Naunawaan ko naman kasi talagang totoo naman nung time na nag-uumpisa kami, grabe. Kaya sabi ko sa kanya, sabi ko kasi ganun din naman eh. Babalik ako sa bus. Ganun din, ang tagal ko na doon. Mas maigi yun, sabi niya, kasi kahit paano kumikita ka na ron, masustain mo yung pamilya mo. Kaso lang sabi ko, paano pagka bumigay yung katawan ko, hindi ko nakakayanin, paano na lang? Di ba? So, tinuloy ko to. Alam nyo, atin lang to, huwag nyo lang ikwento sa iba. Yung sahod niya na 3 months, minsan mas malaki pa yung tax ko na 1 month. Yun yung pinagkaiba namin after 10 years. Di ba? So, hindi kayabangan yun na. Totoo yun. So, sabi ko nga, grabe ang inabot dito. Kaya nga tayo, yung discouragement kasi normal yun. Normal yun. Minsan nag-aaway kayo mag-asawa. Tigilan mo na yung pagbabarli-barli mo, ginagabi ka na. Di ba? Ganun-ganun ang kwento eh. Di ba? Naku, may mga kilala ako dyan. Mga kasama natin, di ba? Minsan di na pinapapasok sa bahay kasi galit ang asawa. Pero alam nyo nagkakotse, masaya naman sila. May mga ganun dito. Naku po. Di ba? Alam nyo, normal yun. Normal yung discouragement kasi sa totoo, yung discouragement kasi, dinesign na kasi ng Panginoon yan. Dinesign na ng Panginoon yan para yung tao maging matatag. Maging matatag tayo. Kasi kung titingnan nyo yung kwento, parang ano lang eh, parang yung boksingero, di ba? Yung boksingero, si Manny Pacquiao. Hindi naman naging champion yun kung hindi nagpabugbog yan. Ang daming bugbog pinagdaanan yan bago siya naging champion. Ganun din naman dito sa health wealth. Hindi naman pwedeng yayaman ka dito na nagpa-cute-cute lang, nagiging komportable lang na kumaniwala ka. Pero alam yung masaya naman, pagka kumikita ka na ng kalahating milyon isang buwan o mas mataas pa doon, alam nyo, sarap ng buhay. Minsan yung mga nag-discourage sa'yo, yung mga nag-reject sa'yo, makalimutan mo na rin naman. Ako hindi ko na malala yun eh. Hindi ko na malala kasi ang iniisip ko lagi, yung blessings na binigay sa akin ng Panginoon, grabe yung overflow talaga. Diba? Which is mangyayari din naman sa inyo yan. Lahat naman tayo eh. Alam mo, ang kailangan lang naman natin, sabi ko kanina, ilabas mo yung galing mo, ilabas mo yung potential mo. Kasi lahat naman tayo mayroon yan eh. Mayroon tayo lahat yan. Kaya na naging problema sa atin minsan, hindi natin alam gamitin. Di ba? Gusto mo umasenso, paglapit na sa prospect, ipahiya-hiya ka pa. Naku, nakakahiya. Bakit? Ano nakakahiya? Hindi ka naman nakagrabyado ng kapwa mo, hindi ka naman nangihingi. Di ba? Sabi nga, naku, lahat naman ang gagawin natin dito, may kapalit naman eh. Sobra-sobra nga. Andyan si Healthwell. Sabi nga, di ba, nagkwento Sir Joey, nakasalalay sa'yo kung ano yung gusto mong i-withdraw linggo-linggo. Alam naman natin yung mga nag-check dyan. Di ba? So, ganun lang, ganun. So, ngayon, ang isang strategy yun nga, yung pag-handle ng discouragement, tapos yung belief level natin, taasan din natin. Kasi, minsan nakakasira din yun, yung confidence natin. So para ma-develop yung confidence na mataas, i-develop mo skills mo muna para medyo tumaas ang confidence mo. So, maniwala tayo sa kumpanya. Yung produkto natin, di ba? Walang katulad to. Paniwalaan natin yan kasi nag-iisa sa market to, may mga lumabas-labas na mga barley dyan. Ako po, hindi nila kayang pantayan to, yung produkto natin. Itong kaunahang barley dito sa Pilipinas, maniwala ka. Walang katapat to, yung nagsasabi maganda sa kanila, naku po. Di totoo yun. Apaw-apaw na nga yung mga testimony sa atin eh. Di ba? At ito pa maganda, ang kumpanya nag-develop pa ng barley shoots, yung sachet natin, para sa international. Tingnan nyo naman, grabe ginagawa ng kumpanya sa atin. So sobrang haba ng panahon pa natin dito, mula sa iyo hanggang sa anak mo, sa apo, ng apo mo, hanggang sa apo sa tuhod, hanggang sa apo sa talampakan, magninegosyo pa sa health wealth, maniwala ka. Wala na tayo sa kumpanya na to, ang health wealth nandyan pa rin yan.
Di ba? Kung ibang kumpanya nga dyan, yung mga alak nga, umaabot ng daang taon, alak pa nga yan. Itong produkto natin, nakakatulong sa tao, pagkain to. Hindi naman titigil sa kakain ng tao. Di ba? So, ibig sabihin, yung produkto natin, hindi rin titigil to, yung kumpanya natin, hindi rin titigil to habang buhay. Di ba? Kung ngayon, ikaw, lalong-lalo na, sa kasing edad ko, nasa middle age na, todo na. Kasi pag hindi, sayang yung oras. Ang hirap naman magtrabaho na medyo naka 80 years old ka na, 70 years old. Ang hirap nun. Diba? So habang may kaya pa, gawin na natin to. Diba? Kasi product, ang kumpanya natin, yung may-ari nakikita nyo, nakakausap natin dito sa Zoom. Pag wala nga pandemic, nakaka-meeting natin sa Manila. Biro mo yun? Walang hidden agenda rito sa healthcare. Lahat yan totoo. Yung nakikita nyo, totoo. Ngayon, kung makakarinig kayo sa iba na sobrang laki ng kitaan, sobrang ganda ng produkto, tapos wala naman ipakita na totoong kumita, ay hirap noon. At least dito sa Health World, nagsasabi ka ng totoo. Minsan nga, kapos-kapos pa nga eh. Di ba? Yung may-ari natin, tingnan nyo naman, si Ma'am Vicky, si Sir Joey, ang suporta sa atin, grabe. Grabe. Di ba? Sabi ko nga, may diferensya ka talaga kung pag umalis ka pa rito sa Health World eh. May tama ka na noon. Or talaga naka-design ka na talaga dito na parang ganun lang. 'Di ba? Iba ang kumpanya natin. Iba 'to. Sabi ko nga mamanahin na 'to ng next generation mo eh. 'Di ba? Siguro may mga kilala kayo diyan na siyempre, hindi rin tayo magtatagal sa mundo, talagang mamamatay naman talaga tayo. Biro mo yung kita mo, yung negosyo mo, pwede mo ipamana sa mga anak mo, sa next generation mo. Kasi yun, yung ginagawa mo ngayon sa Healthwell, yung ginagawa natin dito, mamanahin na eh. Ang next generation. Biro mo, habang ini-enjoy mo to, nakaready na yung mamanahin ng mga anak mo, ng mga apo mo. Diba? So, ganun. Maniwala tayo kasi sabi nga, kung gusto mo talaga mahit yung gusto mo rito sa buhay, yung goal mo na gusto mo maabot, dapat yung focus mo na yon, iisang direksyon lang. Doon ka talaga nakatutok. Kasi kung mayroon ka pang sideline, mayroon pang kasi ganito, ganyan. Kung halimbawa nagtatrabaho ka man ngayon at medyo alanganin pa ang stability ng grupo mo, okay lang na mag-sideline, hindi mo muna ipo full time. Pero kung feeling mo na kakayanin mo naman at may kakayahan ka, kaya mo nang gawin to, resign na, tapos todo mo to. Ako naman masasabi sa iyo, kikitain mo na isang taon dyan sa trabaho mo, at kikitain mo rito ng straight na tinrabaho mo to ng todo-todo, lalalamangan mo, lalagpasan mo siya. Ganun siya. So ngayon, kung i-goal mo to, wala ka naman dapat alalahanin eh. Wala ka naman dapat pagdudahan kasi ang dami nang nauna. Ang dami nang yumaman. Iisa lang naman direksyon natin eh. Isa yung dinadaanan natin. Ang naging mahirap lang, kunwari, taga Batangas ka, gusto mong pumunta ng Manila, tapos isumakay ka papuntang Quezon, papuntang Bicol, hindi ka talaga makakarating ng Manila. Diba? Ganun din naman sa negosyo eh. Isang system, tinuturo naman lahat. At sa kabilang naman yan. Magturo ka sa tao, turuan sila kung paano gawin ang negosyo. Leverage. Diba? Nagmo-multiply. Diba? So kung anong ginawa namin, papataas, ganun din naman ang gagawin mo. Di kung anong kinikita namin, ganun din ang kikitain mo. Baka malagpasan mo pa eh. Kasi magtalo-talo lang naman tayo sa sipag, sa skills, at saka siyempre sa pangugali. Diba? Doon na naman tayo magtatalo-talo, pero yung produkto natin, iisa lang yan. Yung kumpanya natin, yung system natin, iisa lang. Diba? So kung halimbawa nag-goal ka na gusto mong kumita ng 100,000 buwan-buwan, halimbawa nag-uumpisa ka ngayon, 1 year, 2 years from now, dapat nag-100,000 ako buwan-buwan. May totoo mangyayari yun. Sigurado yan. Kasi kung susundan mo lang yung direksyon na sinasabi ko. Kasi isa lang naman ang direksyon natin eh. Di ba? Kung papunta ka doon sa goal na sinasabi ko, at sundan mo lang yung direksyon na yan, makukuha talaga. Di ba? So, ako, sabi nga, narinig ko to kay Sir Mel, burning desire. Di ba? Ako nga, sample ko nga, sabi ko nga, para bang naglalakad ka sa ibabaw ng tulay, di ba? Tulay, tapos may ilog. Yung ilog malalim. Bigla kang nadulas, tapos nahulog. Nahulog ka doon sa ilalim. Ang lalim ng tubig. Ngayon nangyari, dahil di ka naman marunong lumangoy, wala kang iniisip.
wala kang iniisip, kundi ang goal mo lang, kung isip mo na kailangan makaahon ka sa taas, dahil pag hindi ka nakaahon, hindi ka makahinga, mamamatay ka. Tama? Malulunod ka. So yun din naman eh. Kung ang direksyon mo, yung goal mo lang naman dito, gusto mong umangat, gusto mong umasenso para sa pamilya mo, ay naku kapatid. Sure na sure yan, 100%. Walang sablay. Mangyayari yan, mangyayari. Sabi ko nga, it's about mindset. Yan na naman magpapahirap sa'yo dahil sinabi ko na kanina, kayang gawin ng katawan mo. May mga bagay na kayang gawin ng katawan mo pero yung isip mo minsan na naging problema. Diba? Ano pang dapat mong pagdudahan dito sa health? Sigurado na mangyayaman ka. Ang dami nang gumawa nun dito. Diba? So, itodo nyo. Todo nyo. Sabi nga, lahat naman tayo rito asenso, isang direksyon. Pero siyempre, sabi nga, depende naman minsan yan sa gusto natin. So, yun naman pag-uusapan natin dahil sabi ko nga sa inyo, ang dami ko nang pinasukang trabaho bago ako rito sa Health Wealth. Bukod sa trabaho, dati, bata pa lang, ginagawa ko na yan. Sobrang napakahirap. Kaya nga sabi ko nga, nakwento ko minsan, alam nyo, lahat ng mga mahirap na bagay o trabaho na pinagdaanan ko, ito ang Health Wealth ang pinakamadali. Maniwala ko hindi. Ito ang pinakamadali, dito pa ako yumaman. So, ganun siya. So, siguro tapos na tayo magkwentuhan. May kikwento lang ako sa inyo. Siguro narinig na rin ng iba to. Meron kasing matanda. Itong matanda, ang galing niya manghula. Halos lahat ng mahulaan niya, nagkakatotoo. Alam nyo, nung time na talagang mamamatay na siya, ang ginawa niya, tinawag niya yung dalawang apo niya. Sabi niya, magkapatid yun eh. Sabi niya, sana yung apo ko, yung dalawang apo ko. Sabi nung panganay, sabi niya, Lula, nandito ako. O sana yung kapatid mo, yung bunso. Sabi niya, Lula, nandito ako. Alam nyo, tinuturo niya. Alam nyo, kayong dalawa, isa sa inyo ang yayaman at isa sa inyo ang maghihirap. Sabi na magkapatid, sino kaya sa amin? So yun ang lula naman, malapit na mamatay, itinuturo niya, sabi niya, isa sa inyo, tinuturo niya gano'n. Pagturo niya, hindi pa niya naituro, naku, nalagot yung hininga, namatay. Di ba? So ngayon, hindi alam ng magkapatid kung sino sa kanilang dalawa yung yayaman at kung sino din sa kanila yung maghihirap. Wala. Ang ginawa nila, naghiwalay silang dalawa. Ang ginawa ng kuya, humataw, tumudo, talagang grabe, nagnegosyo, tumudo siya. After mga ilang taon, yumaman siya. Yumaman kasi nga, yung mindset niya, kailangan umasinso ako. Yun yung pinasok niya sa isip niya. Kasi kailangan hindi ako yung maghirap, kailangan ako ang umasinso. Ngayon nung yumaman siya, naalala niyo yung kapatid niya. Sabi niya, kawawa naman yung kapatid ko kasi siya yung naghirap, kasi ako yung yumaman eh. Diba? Ngayon, ito namang bonsong kapatid, alam mong ginawa? Tumudo din. Nagnegosyo sa Health Wealth. Diba? Tumudo kasi ayaw niya na siya yung maghirap. After ilang taon, yumaman din. Nung yumaman siya, sabi niya, naisip naman niya, sabi niya, kawawa yung kuya ko, siya yung naghirap kasi ako yung yumaman. Alam niyo ang nangyari? Nagkita silang dalawa. Nung nagkita sila, pareho silang mayaman. Diba? Alam niyo, doon lang sumabla yung lola nila. Diba? So, alam niyo yung kwento na yon sa totoong buhay. Ikaw kasi ang gagawa eh. Ikaw ang gagawa kung anong gusto mo sa buhay mo. Kung gusto mo maghirap, ikaw din naman yun eh. Kung gusto mong umasenso, ikaw din naman ang gagawa nun. Diba? Hindi pwedeng ituro mo sa gobyerno kasi ganito ganyan. Naku, ang gobyerno kasi ang hirap. Hindi pwedeng ituro mo yun kay COVID kasi nagka-pandemic kaya hirap na hirap kami ngayon. Naku po, ikaw lang yun. Diba? Pero yung mga positibo dito, hindi. Kami nga, tumaas ang chiki. Diba? Hindi pwedeng ituro mo kasi hindi ako nakapag-aral kasi ang lula ko, ang nanay ko kasi ganito ganyan, ang asawa ko kasi. Naku, maniwala ka, hindi. Yung pag-asenso mo, ikaw yun. Diba? So, ganun lang. Sana mga kapatid, tandaan nyo to, andito sa tayo sa napakagandang kumpanya. Please lang, wag na wag nyo sayangin kasi mahirap makahanap ng oportunidad. Ang iba ngayon sa labas, nagdadasal, lagi nagdadasal.
na sana magkaroon sila, may makita silang oportunidad para umasinso. Ikaw, hawak-hawak mo na ngayon, nandito ka na sa Airquel. Huwag na huwag yung sayangin to. Minsan na nangyayari to, di ba? Sabi nga sa kasabihan eh. Narinig ko sa kasama ng pastor to, di ba? Sabi niya, many daw are called, no? Many are called, but few are chosen. Ang dami-daming tao sa labas, hindi pa nakikilala tong kumpanya natin, hindi pa nakikilala tong Health Wealth. Maniwala ka. Ikaw na nandito ngayon, pag sinayang mo pa to, maniwala ka lang. Matinding pagsisisi mangyari sa'yo dyan. Naku po. So, ganun lang. Sana, next ulit, magkita-kita tayo. Ngayong gabi o ngayong araw na to, mamaya, mag-isip-isip ka, sana makuha mo na yung direksyon mo kasi sabi nga, doon tayo papunta sa isang direksyon, doon tayo papunta sa pag-asenso. So, ganun lang. Magandang morning sa inyong lahat-lahat. All to God be the glory. So, thank you so much.